And Oo. also, pwede mo ring hulihin yung Novaria. Malaking adjustment din to ay kay Kuya Eska. Fun fact lang pala, si Kuya Eska, yan ang literal, siya ang nag-drive sa Onyx. One time kasi nag-guesting sa Ilocos yung mga yan. Ah. Tapos siya yung drive. Oo, siya yung nag-drive. At yun pa, mukhang hindi man Johnson to, hindi man nagda-drive, ang pinili niya, nagda-dive. Guinevere. Jennifer Guinevere mula Oo. ng Escalera. Yeah, nakita na rin natin kung gaano na tumaas ang priority para sa isang Guinevere. Even though na na-nerf yung kanyang spatial migration, yung reach nun. But then again, depende yan sa position. It's all about the position. Yeah. Not a huge fan of the Guinevere last pick kasi magpo-purify lang naman yung Claude. Medyo mahirapan sila dito hulihin yung marksman ng Echo. But it is a hold versus this backshot pagdating sa mga Turtle and Lord fights kasi yung Violent Requiem combo ay yung Spatial Migration Violent Requiem combo is enough for you to hold down the junglers para makontest mo yung mga objectives na yon. Pero again, their major problem here is wala silang masyadong hold para kay Claude. Oo nga eh, parang purify only no? Unless mabait yung purify at umama yung muli. Kaso ang hirap gawin nun eh. Yeah. Ang hirap gawin, napakadulas ng isang Claude. This is an exciting matchup. Excited ako dun sa Keller versus Benny Cutie. Classic carry versus Claude matchup. Paunahan na lang talaga, no? Usually nakikita natin dyan, mag-freeze ng lanes. Pero ngayon ay makikita natin. Ayun pa. First na unang harapan ng Carlito at ni King Kong. Double K. Oo. At ayun pa siguro ang matagal nating hindi narinig. Ang echo chant. Si Mima Darbs. Oo, na meron ng At ang mga tambol. orga. Grabe, talagang first day pa lang, ramdam mo na yung suporta ng mga Echo fans. Di na sila 5. Oo. Tingnan natin kung may pambawi bang cheering ang Onyx dyan. Yeah, and makikita natin na sobrang disiplinado din ng Echo dito. Sinasamahan talagang literal ni JP itong si Carl TZ. Kasi alam niya na may threat pagdating dito sa kay Escalera. Kasi sobrang aktibo nito. Lalo na hawak niya ang isang Guinevere, sobrang dali lang i-poke o sobrang dali lang mang-poke. Pero dito sa mga items, makikita natin na sobrang pinukusan nila yung Purify dito. Yeah. Again, si Benecutie rito, he's rocking the Purify. Pero interesting is naka-Brave Smite din yung Claude. Actually, si Kelra yung pauso nitong Brave Smite Claude. Brave Smite, Actually, siya yung no? pinakauna ko nakita na naka-Brave Smite Claude. Pero ang kinagandahan din dito is naka-Master Assassin din siya. So meron kang mixture ng kunat mula kay Claude. And andyan din naman yung damage output na mga galing kapag 1v1. And of course yung Swift na tier 1 talent for Benecutie. Ang kinagandahan kasi sa Brave Smite is number 1 HP dependent siya. And mas mababa yung cooldown. Remember, tinaasan yung cooldown ng Quantum Charge for the past 2 matches, I think. Oo, Tatlong patches. Brave Smite Claude. Magaya-ngaya. Marksman Jin. Oo nga eh, parang pwede. Kaso wala nga lang yung movement speed. Oo. Yun Yun lang, lang yung medyo 10 bits At saka mahihina talaga yung mga kampi ko eh. Pero sige, mamaya na lang, Sanford. Hop! Baba natin dito pero mga pagdasya. Nandito na si Carl TZ. Aba, naging gulong. Ang tagapagpalit ng gulong. Carl TZ. Tignan natin. Okay, first blood coming out from Echo. Counter go. May attempt na ginawa yung Onyx doon. But it failed. Pumasok ang tagapagpalit ng gulong. Carl TZ. Ang bilis ng ikot na pinamalas dito ng Echo. Mabilis din na pag-atras para sa Onyx. Alam nila na malulugi sila doon. And Carl TZ secures that first turtle ng ating game. And yun yung kinakatakot ko pagdating sa Onyx Kasi kapag nag-engage sila, ang bilis na makakahabol ni Carlito. Ay, kasi nga naging gulong nga si Carlito Gulong ng balat. Sabi kasi ni Carlito, ako na yung unang gulong ng Echo Express. Ako na, sige na. Ini-status niya yun, tagapagpalit siya ng gulong. Naging gulong na siya ngayon. Sabi Literal. niya, itatrip ko na. Mauna na ako. Literal niya Pero eh. yan yung lamang ng Echo sa international experience sila, lalo kapag nagpa-participate ka sa international tournaments. Malaking factor dito yung mga junglers na pinupuntahan yung mga XP lane. Oo. Hindi nila iniintindi yung turtle kagad. Kung baka walang turtle pryo. Patayin natin yung XP laner. May gera, no? Kailangan mag-ingat siguro din. Kaso, pagpunta niya XP lane, jungler yung naharap niya. Sabi ni Card, pwede na to. Ay, tama si Burrito do. Kailangan kapag go ang Onyx kasi nga Guinevere kasi yung kanilang tank eh. So kapag Guinevere, kapag nag-jump ka, dapat may makill talaga kayo kasi sayang yung jump eh, di ba? Sobrang sayang. Mind you, naka-lethal ignition yung Guinevere. Ay, oo nga, no? Pero again, kung titingnan natin, siguro additional damage para sa kanila. Kasi parang feeling siguro nila nakukulangan sila pag sa early game damage. But then again, Echo, haharap dito. King Kong versus Echo. Nandun yung Molina. Molina, push Molina, blitz, tapos ayan na yung combo! Inubos
Yep. ng 4 ang combo dito. Carl TZ is down. Nice kill para sa side ng Onyx. You would think na kulang yung damage ng Onyx, pero again, Carry is an HP-based damage hero. So hindi nagmamatter masyado kung gaano kakunat yung hero mo kasi ang nagmamatter sa kanya is gaano kalaki yung HP mo. And also, na pinapoint out natin kanina, naka-Lethal Ignition si Escalera, I'm pretty sure na baka mag-damage build yung Guinevere dito. He doesn't really need to add more sustain for the Guinevere. Kasi ang gagawin niya rito, lalarin niyang mala-assassin yung Guinevere. Lalo pat dalawa na kasi yung frontliner nila. You already have an X-Borg and you already have a Fredrin. So may luxury ka na instead of pulling out a roam that will tank up the damage, kumuha ka ng roam na magdadagdag ng damage output sa early game. Yeah, tama ka nga doon. And but the problem is, may purify din eh. Pero Yun lang. yeah, I think ang Onyx dito, ready naman sila if ever man at mabilis lang i-call kung may purify at na nawala pero may mawawala pa. Finals. Ganong kabilis. Grabe yung connection. Ganon pa din, nandun pa rin. Instant. May express pa din, pare. Hindi nawala yung express, kakaswipe pa lang, pinindot na ni Sanji yung guhit, ginuhitan. Nakatutok na eh. Nakatutok na. Walang, alam mo yung nakakatawa doon, parang wala ata shot call yun. Oo, instant lang, no? Nakalasalali lang sa instincts ng mga player eh. Star Shatter from Sanji, finishing it off. 2-1 para side ng Orcas. Yeah, kung titingnan mo rin, no, itong lineup ng Echo, may vision eh, at saka ang bilis din ng rotation na kanilang pwedeng ipamalas dito. Imagine mo, vision, Sandy, mission may vision, may mission, at available na rin ang Corrosion Shite, by the way, para dito kay Benny Cutie. So, magkakaroon na at makakapag-deal na kahit papaano ng damage itong Claude na ito. Yeah. By the way, confirmed na magda-damage build si Escalera dito. Already going towards the, I think, glowing one. Field play yun daw. Counter go para kay Carlito. Binanatan sa Escalera. Muli na Blitz coming in from Super Prince. Carlito, pulado, pero kulang yung true damage. Meron si Kelra pa. Goodness! May hila bang gagawin sina King Kong? King Ay! Kong with pero JP! damage mula kay Daddy JP. Kamuntikan makakin sa Escalera, pero counter go mula kay Benny Cutie. With a bang, 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 bang. Arden TVD, meron pa ba? Hindi na kailangan. Dahil makakuha lang ng isa out para kay Escalera, ay kay King Kong. But that is Echo with a counter go. Grabe yung pinakitang performance ni JP doon. Akala mo maliit na final slash lang. Yung final slash niya for the Fredrin, nilayo niya yung Fredrin kasi may may first kill na palabas eh. Hindi niya naabot yung back siya. Tapos dinudge pa niya. Yeah. Yung special migration, although napatay siya, pero yung mga ganong instances, parang hindi pa rusty. Hindi pa rusty. Hindi pa rusty. Malinis ang gulong Sabi ni JP, anong kalawang gaming, anong Dino Hands. Anong Thunder Standards? Kung hindi nyo alam, noong 2018, panigads to. Ito yung dahilan. Ba't na-late yung mga caster sa movie na gusto panoorin nila? Kasi nagpani ako. Yun na yun. Hindi pa naglalaki. No? Hindi pa naglalak. May istorya susi pala. kasi. May istorya yan. May istorya pala behind May doon istorya sa... behind yan. Pero again, Echo, alam natin na yung early game ay hawak na nila at kailangan humabol ng Onyx Philippines dito. Pero unti-unti nang napapabagsak ang mga front turrets. At Carl TZ again, second turtle para sa kanilang Parang ganun pa rin Parang mabilis pa rin, boss Iba talaga May experience. kailangan maging ready ng Onyx dito. Oo. Nakita mo yung panggugulang ng Echo. Nilalamangan nila sa experience eh. Iba kasi siyempre, Daddy JP ka. Pag Daddy ka na, marami ka na experience. Oo. Ito si JP, nakita niya na lahat ng pwedeng play. Pwedeng play. Sabi niya, pag ganito ginagawa ng kalaban, dapat ganito ginagawa mo eh. At tingin ko kailangan lang yung Onyx dito, ma-shoot nila yung Yung ball. ball. Oo. I-shoot mo na ang ball. Ma-shoot nila lahat ng combo. Kasi EUE sila Ang dami lang EUE pare. Team fight organic. Kung may ganun mang term. Team fight-centric. Team Team fight centric pala. Natural yun, kasi, oo. natural. Walang halong chemical. Pero ito ang natural sa Echo. Again, very structured. Yung Echo Express, ito yung tinatawag natin ecosystem. Lamang na yung gold lane. Hindi mo na kailangan mag-force out ng fights. Lalaban lang tayo along the Turtle and Lord timings. Yeah. Pero, kinakamp na nila yung Cloud lane. Hinahayaan nila si Benny Cutie na makapag-scale up, makakuha ng mga objectives, and paliitin yung mapa ng Onyx. And pulado si Super Prince dito. Pero ang ganda ng migration. Okay, Escalera. Makapag-out. No Purify coming out from Sanji as Onyx will remain calm. Dito na pumapasok yung unti-unting problema ng Onyx Philippines. Yung mga range damage mula dito kay Sanji, hindi napapansin ni King Kong, pero pag tumatama kay Super Friends at kay Kelra, talagang nanunuot. Papasok din. Oh my God, look. May TP. Nire-recolan na pare. Aray, gumuguhit. Aray ko po. Aray, gumuhit. Yun na yung sinasabi ko eh.
kailangang harapan ng Onyx Philippines at gumawa ng paraan para dito. Pero Benecutie, available na rin ang kanyang golden staff. So unti-unti nang nakaka-avoid. Alam natin yung late game Claude, sobrang hirap kalaban yan. Oo, ang hirap din haulihin yan. The fact na naka-purify. So, ang kailangan ng Onyx is hintayin nilang mag-purify si Benecutie or mag-bait sila ng something. Aray ko. Ang sakit. Paano mo nga naman lalabanan to? Kahit di nila nakikita yung Claude, may mga bolang tumatama bigla out of Naramdaman nyo nowhere. rin ba? Kasi parehas kayo nag-aray ko eh. Oo, sakit. Naramdam ko eh. Oo. Oh, pero ngayon, hawak ni Carteezy. May pag-ambang gagawin si JP. Okay. Pero si King Kong ay nandun sa likod. Tignan natin, 20 seconds for the Purify. Ito na muna ang ginugo nila, yung Lito Wanderer, dash in para kay Sanford. Habang si 15K. Carl, nagpapalit lang ng gulong sa batang gilid. Oy! Binabanatan yung Lord. Yung Lord ngayon, 11K. Pasok si Huli! Escalera dito. With a jump. Pasok si Kelro with the ultimate. At Super Prince makakuha ng kill. Wala Sanji. Super Prince bumaba na the talaga. turn, the turn! Ah! Habang umiikot-ikot si Carl Dizzy. Benecutie Blazing do it din. Siya doon sa bandang dulo. Binabanatan si Kelra. At yun na nga. Nagkalapitan. At doon na. Nagkaubusan. King Kong. Ay! buhay pa ba Buhay dito? pa! Actually, buhay pa si King Kong. Tatlo ang nawala sa Onyx. Pero ang daming nakuha ng Echo. Wow! Grabe yung performance na ipinapamala sa magkabilang kumpunan na to. Worthy talaga para tawaging star match. And again, Onyx Philippines, hindi sinuko yung Lord. Ang baba ng buhay ni Carteezy and alam niya na medyo delikado siya if ever man na lumapit siya. At ngayon, ang pagkakataon ng Onyx para bumawi, makatulak man lang kahit isa o dalawang tore. At ang Echo ready sa pagsalubong dito sa Lord. Nag-back doon. Yung Onyx though, kahit nakuha nila yung Lord, buti na lang nakuha nila. I was mistaken. But then again, nabasag nila yung tower. Yeah. So unti-unti nang bumabawi ang mga Sonics. Nakuha naman nila yung major objective na yun, pero kita natin yung blueprint ng Echo, no? Ito yung Lord Turn, na hindi lang Lord Turn kasi may Lord Turn din eh. Ito yung sinasabi natin, yung kapag medyo hindi ka lamang pagdating sa mga control sa Lord, Lord Objectives, mag-turn ka na lang ng team fight, habulin mo yung mga kalaban. Ganun yung ginawa ni Benecutie, pinagpapatay niya yung hero sa may bandang likuran. Pero si King Kong, nandun din siya sa gitna nung Lord. Actually, medyo naipit siya doon. Unfortunately, masyadong mababa yung HP ni Oo. Carteezy and nakafocus din yung ibang members ng Echo para suportahan yung Claude sa may backline. Pero kita mo yung potential ng Echo na i-turn yung team fight. Yeah. Instead, nahabulin nila yung Lord, yung team fight na lang hinahabol nila. Talagang hinawakan lang kasi ni King Kong yung Lord. Yeah. Humiro sila eh, no? Nag-switch sila ng hero. Hindi lang na-reset ng Echo Oo. yung Lord kasi hinawakan ni King Kong. Yeah. Sobrang commendable though din yung Onyx na kahit na alam mong nag-switch yung Echo, kahit papano meron silang pindot eh. Kumbaga may pindot deep inside. Yeah. Na kaya naman natin sumabay sa galawan eh. Oo, Okay, ayun na. purify, Ayun na, gamit. Okay. Dito na rin si Jem. Hinaharapan lang niya. Pero ang sakit ni Benny! Ito- Nauubos yung piraga. Baby! Okay, itutuloy pa rin to ni na Carl TZ. Pero Molina Blitz, counter ko, malaki Super Prince. Umiikot na si Jem. At makakuha sila ng Jem ganda na! true damage. Benecutie, don't flicker in, Blazing Duet. Wala si King Kong. Benny! At nakakay Benecutie ang bagyo, ang camera. Bumabanat ng free hit si Kelra. Ay! Matitira. Kelra makakuha pa ng kill. Benecutie, Onyx will survive the storm. Pero pulado sila lahat. Benecutie though will take the tower. Grabe pumindot yung mga players dito. Ang aksyon! Grabe, nabuhay pa with a sliver of HP. And doon natin makikita kung gaano kabilis pumindot ang mga players na to. At this point, ito na yung nakikita nating matchup, yung labanan ng gold lane. The Storm versus the Gold Standard. Eto na nga. Kanya-kanyang buhat eh. Ang dating parehas galing sa Execration Clan. Mga kaibigan, Benecutie versus Kelra. Pero ramdam na rin ng Echo, even though yung back siya, again, very sustainable sa may frontline yan. Yung binabakit nating particular do sa draft kanina, hindi nagmamatter kaano kakunat yung back siya kasi enough yung DPS ng Onyx para mapatumba yun. Pero it goes the same thing with Echo. Pag nakaharap yung Claude at wala kayong pampatay sa kanya, malaking problema yung gold laner dito ng Echo. Kaya naman talagang ramdam natin yung existence Okay. ng gold lane versus gold lane. Ganda special na Escalera dito na wala Sanji. At ayun ba yung kailangan ng Onyx para ilaban to? At Gem, pasok, last insanity, apat na bulado, kalahati sa side ng Echo habang kalahati din ang buhay ng Lord. Ilaban ba to? Super Prince nagtatago, may passive si Super Prince. Mind you, hindi pa namamatay si Super Prince. Ang dami nga nagiging counter Molina Blitz and Molina Smooch. Nakakainis talaga yung dagang yan eh. Oh, reset. Reset. Ito na. Dito nagsisimula lahat yan. 13 minutes, 30 seconds. Lord Dance. Okay, reset coming in, Onyx. Sila nagsiset ngayon. Benecutie, lumapit. Oh. Him out.
Okay, atras muna King Kong. Pinapanatili niya na hindi napupuno yung buhay dito ng Lord habang si Sanford ay papasok. Walang piraga. Walang piraga dito si Jem. Okay. As Benny, nagkakaroon na ngayon ng mga Earl! fake gaming habang makakuha pala si Sanford ng kill. Off-cam kill. Benny Cutie Blazing duwin na naman si Kendra. Pinapanata pero masyado makunat si Kendra dito. Phantom Step kulang yung kunat. At doon na kinulang ang Onyx. At mukhang makakalibre pa ang Orcas ng Lord. Wow, 3 ang bagsak para sa Onyx Philippines. Libreng Lord para sa mga Orca. Ito again yung importance ng Lord Dance na ginagawa ng Echo. Sanford, nagkaroon siya ng oras para tanggalin yung Piraga armor ng X-Borg, essentially removing one frontliner from the Onyx. And doon ang naiwan na lang ay si King Kong. Doon na nagsimula ng turn yung Echo with the Blazing Duet on the backline. Hindi nila natapatan yung damage output ni Benny Cutie at that time. Makikita natin yan sa instant replay. May Wind of Nature din kasi. Nahawak si Benny Cutie dito with the Wind Chant. Kaya niyang saluhin yung DPS na manggagaling kay Kelra. Kaya naman naiwan doon sa loob si King Kong for Onyx Philippines. Yan, napakaganda ng posisyon na ipinamalas dito ng Echo. Hindi nila hinayaan na makapasok doon sa vicinity ng Lord itong Onyx Philippines at na-maintain nila yon hanggang sa maubos isa-isa ang Onyx. Ngayon, ang Lord ni Luminous ay nasa may bandang itaas. JP at ang buong kupunan ng mga Orca ay sasama na rito sa itaas. Kakayanin ba to ng Sonics daw? Kakayanin ba to? It's time to let's bolt in. Sa side ng Onyx, nag-jump sa Escalera. Jem will pop the ultimate. Wala nang Piraga armor. Jem mag-out. Makakapagdepensa ang Onyx though. Benny, Pero binabagyo yung gold yung bottom line. dalawang tore ang nawala. Pero nadedepensahan pa rin nila yung kanilang main base. Onyx. Wow, kailangan nilang kumapit dito. Onyx Philippines, meron pa naman silang way para ma-clear yung minions. Jem, sinakripisyo niya yung kanyang Lost Insanity para mabilis na ma-clear yung minions. Pero kasi dun sa may bandang ibaba, hindi nila napapansin si Benny gumagawa na eh. Yun nga eh. Kailangan pa nilang maging worrisome dito sa bagyo na to. Oh, grabe, worrisome. O, diba? Ang tindi nun, parang yung bagyo. Big word yun. Big word, big guy, and big plays coming out from Benny Cutie. Ito ang World Championship performance on the clock. The split pressure for Echo is allowing Echo to control the map against Onyx. Wala nang mahanap na pag-performan itong si Kelra, and ang laki na rin ng lead na hawak ng Echo. And you might think na okay lang naman kasi X-Borg hawak din naman ng Onyx, meron din silang carry, they have decent damage coming out from Super Prince and Escalera. Do take note, kapag nasa ganitong posisyon ka na nasa base ka lang at ipit ka, kawawa ka sa Novaria. Yeah. And Kelra can't miss. Most kills. 17 kills last season. Ganon ka-explosive itong player na ito. And makikita natin ngayon kung gaano ka ready ang Onyx Philippines kasi ilang segundo na rin lang mabubuhay na rin yung Lord. Look at the damage dealt from Sanji. Siya talaga yung nagpapahirap eh. Bad beats talaga yung Novaria na yan. Oo. Para sa akin, isa talaga sa mga hero ngayon, sa mga RG. Ramdam mo din. Bumalik eh. Di ko ba alam ba't sobrang layo ng range. Minsan nga yung magsa-star shatter ka pang sight lang eh. Oo. Naalala natin last season, maraming pinuruhan yung Novaria na yan. Yung nakita natin yung Claude palabas pala ng base, tinamaan na, uuwi ka agad. Yan yung kapag meron kang Lightning Truncheon plus Impure Rage combo, napakasakit yan sa late game. Umaabot ng 3k damage yan by the way. Yun nga. Tingin ko kung ikaw ang Onyx dito, wag mo lang hayaang mawala si Super Friends. Oo. Nakakay Super Friends ang bola. Yeah. Ang daming pang outplay kasi yung Molinas Moosh na kailangan niyang patamain doon sa tamang tao. May ikot. Okay, May ano doon sa taas ha? May ikot na gagawin. 27k, buhay ng Lord. May nagmamantsak doon sa taas. May gulong. May gulong ng palad. May gulong sa taas. Okay, andun yung mga pokes. Okay. Si Escalera, papasok. Escalera, papangunahan to. Lahat-lahat, Manila Blitz. Lahat-lahat na. Nilabas na ng side ng Onyx. Meron Sanford, may mortality. Sanford, mabubuhay pa siya. Sanford! At buhay pa si Sanford. Habang sina Cartesi nandito sa bandang gitna. Benny, Cartesi, nag-out. Jem, pulado na din. Walang nagkapatayan. Oh, muntik pa. Kamuntikan pang gumuhit si Sanji. Reset ngayon ang side ng Onyx. Nabuhay pa yung Benedetta with immortality. Pagkabuhay niya, eye for an eye, and electrify ng blow palayo. And Benny Cutie, sinalo niya ng buong puso yung Last Insanity. Escalera, kukuha pa siya ng long drive. Hindi Oh my. na. Another Lord para side ng Echo. Bottom lane, they have to deal with the bottom lane. Alam ng Echo, surety. Mas sure pa sa guaranteed yung Lord take nila kanina kasi kailangan may mag-defend. Although wala nag-defend sa Onyx, no, doon sa bottom lane push na nangyayari doon sa base nila. Still, hindi sila nakakuha ng pwesto doon sa may Lord area. And again, itong team fight
Lord turn na ginagawa ng Echo, yung pinakamalaking tinik sa leeg ng Onyx Philippines. Yeah, and makikita din natin yung downside, no? Kapag ang roamer mo ay nagdi-deal ng mataas na damage. Kasi mapipilitan yung jungler mo na mag-frontline doon at saluhin yung mga damage na i-inflict ng Echo. Kaya lang ang problema, ikaw yung retry holder and doon lumalamang ang Echo. Oo, nilaro ngayon. Parang nilalaro ng Onyx ngayon yung laro na gustong mangyari ng Echo sa inyo eh. Yung itatrap lang nila kayo. Yeah. And ngayon, papasok na ang Echo. Kaya bang depensahan dito ng Onyx Philippines? Look at that! Ang Wow. sakit, pasag yung Piraga Armor! Wow, okay kalahati ang buhay ng Lord dito. Binabanatan lang nila muna yung Lord Purify. pasok sa eskalera pero ang sakit ng burst. Sunford! Sunford! Wala sa eskalera. Kelra, susubukan Blessing niya the wet. lahat ng kaya niya para mailigtas to. Pero okay, Benny Cutie makakapag-out pa. Echo will take game 1.